Good morning sa ato mga viewers kag mga sa abroad dira kag diri sa Pilipinas labi na gid diri sa syudad sa Iloilo. Subong adlaw Mayo 31, Flores de Mayo. Happy Fiesta dira sa Barangay Flores City proper kay Kapitan Baladay dira. Kag dira sa Municanong Peter, Fiesta man dira sa kay Barangay Captain bata bla ni Jingjing kag ni Dabing si Barangay Kapitan Espinosa. Good morning man sa inyo tanan. Kag sa nagahiwas ang kapistahan, kabanuanan kag kabarangayan subong nga Mayo 31. Good morning gate. Kag ang aton na bulan nga bisita wala liwan kundi si Mr. Alcalde, ang general manager sa Western Visayas Transport Cooperatives. Para mabalaan nyo ang mga latest development, mga update about sa aton transportation concern diri sa Western Visayas kag Iloilo. Alis mo ang aton host, Mr. Peter Iminiang. Good morning, Francis. Thank you. Kagaton ni bisitas mo ang General Manager sang Western Visayas Transport Cooperative, Mr. Hali Alcalde. Pangayuan sa sang danikan at una na. Pangayuan sa iya panamyaw sa aton yung mga televiewers. Mr. Alcalde. Mayong agagid nung Peter and friends, mayong agagid sa aton tanan nga mga viewers, hindi lamang diri sa Iloilo, sa Western Visayas o kun sa bilog nga Pilipinas, but the world no is watching on us. So sa aton tanan nga mga ka-transport kag ka-alliance no sa aton nga Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Inc. Mayong agagid sa tanan and hindi naton gid malimtan nga matamyaw ang aton nga chairman si Chairman Boyet Farcon kag ang aton tanan nga mga miyembro sa aton nga Board of Directors and Officers diri sa aton sa Western Visayas Transport Cooperative. Mayong aga sa liwat. Naibalo naton nga sa present leadership ni Mr. Alcalde kag ni Mr. Boyd Parcon sa Western Visayas Transport Cooperatives. Damo na sa mga upgrading about sa transport sector ang inyo himo. Kag nabalo naton ano ba gid ang mga plano nyo nga do kadamo mo sa plano nga i-upgrade pagit ang aton transport cooperatives nga mas sufficient kag ang ila serbisyo manami pagid sa aton mga commuters diri sa syudad sang Iloilo kag all Western Visayas. Tama ina no, Franz, kay kita sa Western Visayas Transport Cooperative kaupod sang aton nga mga officers, board of directors, members kag ang aton nga mga empleyado, madamo kita no sa mga programa kag mga proyekto. Hindi lang para sa aton nga mga members kundi pati man sa aton nga mga commuters. Kaparehas lang sa bungaga, medyo na delayed kita sang jutay kay nga aman along the way sa one of our members called up nga gakinhanglan sang dugo. So we passed by, we called up our team at the Red Cross and then gin-facilitate mo na naton anay dito ang pila ka units no sang dugo para sa aton nga miyembro kay kagabi pa ini sila nag-request hasta kay nasang kaagahon nga ginsubaybayan naton daway gani kita katulog sang maayo, but then again this is part of our service to our members and to our employees. So pag-abot naman no sa mga major programs and projects ang aton nga kooperatiba, ang Western Visayas Transport Cooperative no. Ara kita subong sa pagpaninguha nga makakuha kita sang dadugang nga mga we call this subsidy no coming from the government, and we're already in talk to several agencies no allied to the LTFRB and the OTR in some big assistance no for our transport group. At the same time, we are also in talk. Right now, we are processing our papers for our ongoing application no, for the next batch of our unit, which is around mga 150 units ini siya nga gina-process naton sa subong. So, may mga galawan lang no sa
central office of the LTFRB, the OTR, likewise with our Senate. Kasi if you could understand or if you could remember, I think that was last year, no, when Senator Tis Escudero announced the suspension, no, for the release of additional loans for some transport cooperatives and corporations because of some further studies, no, and evaluations, no, sa mga nagkalain-lain naton nga mga kooperatiba. So we do not know, we're expecting a change of mindset coming this 20th Congress. We don't know if there will be a change in leadership as far as the Senate is concerned, but those changes in the Senate will affect also the flow of some developments, major developments also in our transport sector. Another one is as far as WBTC is concerned in relation to other transport cooperative in Region 6 is concerned, we are proud to say that we are one among the transport cooperatives who has a consistent paying we pay current, no, as far as our loans with the land bank is concerned. So wala kita past due, and it is because also of na manage naton sang mayo ang aton nga mga finances. Wala man kita naka-encounter sang mga major problems sa aton nga as far as our labor side is concerned, kay naalagaan man naton sang maayos ang aton nga mga empleyado, which is very important, no, sa aton nga factor sang pag manihar naton sang maayos ang aton nga kooperatiba. So right now we have some moves as far as the central office of the land bank is concerned. Hindi lang gid namon ma-divulge France, no, kag nung Peter, because there are some ginasiling naton nga may mga confidentiality clause man kita dira. So far, amo ina, and as far as our alliance is concerned here in Western Visayas, particularly in Iloilo City and Iloilo Province. So smooth naman ang aton subong nga mga galawan, and wala kita sang may mga major nga mga problema diri subong sa aton nga transport. It's just nga siyempre may mga iban kita nga mga kauturan nga nakakapakigbato man sang ilang nga mga kinamatarong as far as their existence, no, to their own on the road is concerned. But again, ila naman inaya, so kada isa sa amon may mga kanya-kanya man kita nga paninduga, no, but as far as the project of the government is concerned, as far as the direction of the government is concerned, the OTR and the LTFRB, we are always aligned with the program of the government in as far as the public transport is concerned. As far as government revamp is concerned, kag ang pag-establish ang NIR, do may mga changing guards nga ato nabaluan dira sa LTO Region 6 kag LTFRB. As the present, may mga balita kita nga si LTFRB Regional Director Osmeña do pag-aisla nina siya kag pagapungkuan sang isa ka Ilonggogid nga taga Pasig City. May ngala na kita pero hindi talang paglawagon, pero ang the next regional director sa LTFRB dito sa Region 6 is coming from Pasig City kun matabo nga may changing guards dira sa LTFRB Region 6. So, ang isa pagid nga may changing guard amo ang aton dira LTO Assistant Regional Director Mr. G. Kunlo. May mga rumor kag iwan information kita nga daw siya ang himuon nga Negros Island Region LTO Regional Director dito sa Negros Occidental, si Mr. G. Kunlo nga presently ang aton sa LTO Assistant Regional Director. May baluhan nato ni after sangsuna, kadamo sa mga matabo, may mga baluhan na tao, may mga revamp hasta sa regional level. So ano man ba mo, very welcome ini sa transport sector. Kung may mga changing guards dira sa ato mga top officials sa LTO kag LTFRB, sir?
Again, that is the movements as far as our government agencies are concerned. So, ang mga rigodon nga nagakalatabo nila, no? So, ila man inaiya nga mga prerogatives saka why man kita sinadira sang mahimo kung ano man ang mga galawan nila. What is more important with us here down the line, down this transport entities, no, is that yung ginatawag naton nga consistencies as far as the order is concerned, no, coming from the previous administration, whoever is the director, whoever will be the next director, no, as far as the LTFRB is concerned, and likewise with the LTO is concerned, what is more important there is that yung consistencies nga ginatawag naton, ano, and that is very important. As far as the previous director is concerned, no, he has been doing his job as far as transport is concerned, no, nagiging maayo, nagiging consistent man siya sa iyang mga galawan as far as the order of the modernization is concerned. So, ang mga directives halin sa central office from the DOTR to the LTFRB down to the regional level is we've seen, no, na properly, no, implemented. But again, like I said, hindi naton malikawan nga may ara kitang mga kauturan, no, nga padayon nga panindugan kag padayon man nga naga-oppose sa programa sang gobyerno ti ilan naman inaya. No, as far as the movement, no, kay Chairman Osmeña, kay Assistant Regional Director Jack Kunlo, well, Sir Jack Conlo has been with us. We've been together, no, diri sa transport, sa pagmanihar sang aton nga transport sa syudad, sa aton nga LPTRP, sa Local Public Transport Road Plan. Nag-ululupod kami, no, sa halos every semana nga naga-meeting kami, and nakita naton kung ano man ini siya kaprosigido nga matuman kag mapasunod ang programa sang aton nga gobyerno. So, wala kita kinagid sang question kung sakali nga ma-transfer man siya sa NIR kay base starting 2026, no, magiging separate na gid ang NIR, no, as far as the policies are concerned, no, decision makings are concerned. So mas magiging maayo na siya kay gatabok-tabok man lang kita dito sa Negros ato man to ang aton nga mga kaupdanan. And pag-abot naman diri sa Iloilo or diri sa Western Visayas, that would be another advantage also. Kay focus na lang kita gid sa Panay Island, no? Panay Island and Guimaras. So it would be more easier already as far as the regional level is concerned. Kati nabuhinan kita sang Negros Occidental. So magiging focus na gid kita diri. And mas advantage man ina dito sa mga central towns naton, particularly ang Pasig City, kay daw siya ang nako-consider nga sentro, no, sang bilog nga Panay Island. So in general, the movements, yung galawan na to, would be more advantageous to the Negros Island region and to the Western Visayas or the Panay Island plus Guimaras Island. Good morning dira kay Engineer Rodney Gustilo, ang Assistant Regional Director sang DPWH Negros Island Region. Good morning. Kag maisa pa dito nga taga Iloilo man nga mga pungko, Regional Director sa NIR, taga Haniwa ini. Si Attorney Lucrecia Taberna, mga pungko ini siya kuno nga Department of Agrarian Reform, Regional Director, Negros Island Region. So, congratulations, taga Niway, ang aton next NIR, Department of Agrarian Reform Regional Director, si Attorney Lucrecia Taberna. Damo na tagalilo nga mapungko sa inayar, sir, no? Nong? May pangapalangga kita kay Hali Alcalde. Love you, Hali Alcalde. Hindi ito na pagkanangal. Sikrito nyo lang ng adwa. Anyway, we observe the frequent happenings and road accidents involving bus and private vehicles. Ang mauna ko pa mga Ali, no? Ano ang obserbasyon ninyo nga nagkakatabo ini nga maramong nagkakabunggo ang mga salakyan sa pagdala sa driver na nag-aawas sa iyang line? Kadua,
malapit na gid lang nga sunod-sunod sa mabungguan pa ang iban nga mga salakyan nga nauna. Ano ang mga drivers, anong nakita mo diferensya sa drivers naton? Kaya daw puro bus ang na-involved rin ang batian naton permi. Nga kabunggo, nga lapit na gid lang, tudo ang laga, nagawa sa iya lane. Ano ang kabangdanan sa inyong obserbasyon? Kung nakita naton ano matuod na nung Peter no kay TV San sa dita sang aton nga LTO daw nagdako gid man ang mga cases no sang aksidente no kag ini naging naging kabahin din no ang mga buses naton no especially sa mga provincial roads naton no kag ang aton man nga mga jeepneys no kag ang aton nga mga vans ano sa amon yang pag-obserbar sa ni nung Peter, dako nga factor ang ginatawag naton nga disiplina gid no sang aton nga mga drivers. Ikaduha, ang ilang training no. Siguro amo ini gani subong we are happy a few weeks ago ara kita actually no sang pag-start sining bulan sang Mayo ang aton nga LTO nag-conduct ini siya siyang daw seminar no safety seminar sa aton nga mga drivers kag sa mga nagkalain-lain nga mga transport group diri sa syudad sang Iloilo nga partisiparan man sa mga taga-probinsya naton nga mga groups no transport groups. So amo gid na siguro subong kinahanglan gid naton nung Peter ang more nga seminar sa aton nga mga drivers kay ti daw nakita naton daw ang iban siguro basi naga kalipat na bala sang ano bala ang mga tama nga mga safety measures sa pagpadalagan sang salakyan sa kalsada. Kag gina-acknowledge man gid naton ng Peter ang gina-order sang aton nga DOTR ang gina-consider nila nga quarterly drug test sa tanan naton nga mga drivers no kay ti nung Peter whether ano man naton ini siya ka-deny pero bisan kami gani no nga halos every now and then mayroon kami nga on the spot drug test may ara kami nga ginatawag naton nga pagbalasahay sang aton nga mga drivers in every roads. From time to time nung Peter may mga maano gid kita no may mga discover gid kita nga aton nga mga iba naton nga mga PAW or ano no mga nagaka-involve sa mga amosini no. So ang focus sa aton subong DOTR kag we're happy man no sa aton nga PNP sa ginakandak nila nga ginatawag naton nga on the spot permi nga mga drug test no. So dako gid ini nga bagay nga makabulig tapna no sang mga aksidente sa aton nga kalsada involving our drivers and our passenger officers nung Peter. At least ka mapadayon na taga-tanay distance na Francis, gamay ka doon ikit talaga doon. Hindi kayo chindiya ako mga stop. Patulukayin sa mga doon. Shout out na kay Jay Himinia, no? Kaganta na sa acknowledgement. Victor Numatwantike. Shout out na kay Sinaida Biason. Kay Jocelyn Himinia. Kay Assistant Regional Director sa LTO, Jake Conlo. Kay April Goles. Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada. Rilen Reyes, shout out to Rilen Reyes, at my friends Manila, to Marijo Conloyo. Also to Aileen de la Cruz of the 1st District of Iloilo. Carmen Jiminia, Tommy Gumban, and Carmelo. And also to Dan Voltaire. Dan Voltaire is watching us, so Gumban pagid na, no? Damo kita sang mga galalang taos mong. Well, ang isang nakiyabatian ko sa report sa LTO, nga ini mga driver yung madakpan sa random test, drug test, nga positive. May duwa ko nung ka-driver nga gin suspend ang ilang lisensya o kung in cancel na gin. Sa di, hindi ito sa inyo grupo?
Hindi nung Peter, and may may iban kita sina nga transport group nga na ano dira no nga na involved dira. Pero sa amon niya nung Peter, bisan wala na kung baga nga random ang aton nga kami nagapasalamat na gid subong kay tungod sina nga order kay nga mas lalo nga magiging subong nakita naton nga tama ang amon nga ginaobra nga every now and then ginapa random test namon ang amon nga mga drivers kagpaw even on our own initiative. Pero na-affirm naton ini bangod man sang pag hatag man sang order no actually base kon magpagwa na ini sila sang department order patungod sining mandatory no drug testing no sa aton tanan nga mga drivers, hindi lang sa mga transport entities, transport cooperatives and corporations, kundi sa tanan nga mga drivers no nga conductors nga involved diri sa aton nga hindi lang sa public transport kundi pati man siguro sa private nga aspeto nung Peter. Sa subong may ara pa mga bago mga programa ang LTO, no? Pero sa tracking, may mga devices sila ginagamit nga on the spot lang tao ng imo salakyan kung safe for travel. Kaya ang safety sa passengers nila, tao mo wala pa na diguro sa Iloilo. Pero pabor bala ka mo kung nali nga dalon dire, nga kada bus nyo, check upon sa LTO, i-check nila kung kapable sa pagdalagan sa karsada para sa safety sa mga passengers, sugot ka mo. Kami nung Peter sa hanay sang transportasyon, public transport no, especially kita sa grupo sang mga kooperatiba kag mga korporasyon, waay gina nung Peter sang problema sa amon 100% magaupod gid kami sina no kag supportive gid kami sina sa amo sina nga mga lihok sang aton nga LTO kag sang aton man nga LTFRB. In fact, ara gani na subong nga may mga igabutang kita no nga mga speed limiter sa aton nga mga units no, and hopefully in the next few months siguro or depende na siya kung kailan ma-come up sang aton nga dito DOTR ang mga implementing rules and the regulations nila di sina kami magaupod kami kag magasuporta kami sina sa amo sina nga mga lihok naton anong Peter. Anything basta para sa kaayuhan sang aton nga mga commuters, sa aton nga mga pumuluyo nung Peter, ang kabugusan sang Western Visayas Alliance no of Transport Cooperatives and Corporations and particular samon sa Western Visayas Transport Cooperative magasuporta gid kami sina nang Peter. Sa inyo paglantaw, subong sa inyo presyon, madamo pa blang area diri nga wala ninyo ma-provide sa salakyan? Wala ka maruta? Damo pa bala? Madamo pa nung Peter no kay alone sa Western Visayas Transport Cooperative in the city alone we were awarded no of 13 roads no dira sa 13 roads nga na out of the 25 roads naton sa aton nga LPTRP within Iloilo City, 13 sina dira nung Peter ara kami sa ruta nga na. So kung baga masiling namon nga out of 1,782 na awarded na modernized units ng Peter nga mga prangkisa, 553 gid sina dira ang awarded sa WVTC. However, out of that 553 ng Peter, only 95 pa lang ang amon nga na release. So out of the 1,782, almost mga 600 units pa lang ng Peter ang ara dila subong. Now basi mamangkot kamo kung ano ang factor nga ang na-delay ini siya ang pagdugang sa mga units. Dako nga factor sini diri ng Peter ang nagiging pronouncement sang nagligad no ni Senate President Escudero regarding diri sa ilang nga ginatanaw nga reassessment daw of the situation sang pag-implementar sining aton nga Modernization Act or ining Public Transport Modernization Program naton ano. So dako ina siya, nagpa-stagnant ina siya sang mga dugang naton nga mga acquisition sang mga units. However,
masiling naton nga daw may ano ini sa two sides of the sword ini ang effect niya sa amon nung Peter. May ara nga malain, may ara man nga may nagiging kaayuhan. Nagiging malain kay tungod nga ang aton nga programa no hindi naton na implementar sang dire-diretso tungod man sang natigil no ang mga procurements naton sang mga units. On the other side naman may mga iba naman kita nga mga kooperatiba nga nag-learn sila more no kay nakita nila ang mga operations sa mga nagliligal o sa mga iba nga mga kooperatiba. So na mas further nila nga napag-aralan kung ano ang mga dapat himuon para along the way hindi na nila ma-experience at ang mga na-experience ng mga struggles sa iban nga mga kooperatiba. Siguro naging mapalad lang ng Peter si WBTC kasi from the very start daw nagiging smooth ang amon nga operations nga waigawa kami sang naka-encounter sang mga dalagko nga problema. It is man because nga sa pagdidikar man sang aton nga mga opisyales sang kabilugan nga management sang aton nga kooperatiba na subaybayan naton ang mga dapat no nga maayos kag makorek within the organizations and very important nung Peter sa isa ka transport group especially kooperatiba kita ang ginatawag nga pag-inintindihanay sa tagsa-tagsa ka mga miyembro, sa tagsa-tagsa ka mga opisyales kag ang ginatawag naton nga objective naton dapat kinahanglan focus lang kita dito wa isang mga halo nga kun ano-ano dira no mo gid na ang isa ka nakita naton ng Peter kag we are proud to say nga sa WBTC so smooth ang amon nga operations pag-abot sa mga amon sinang aspeto ng Peter. Francis? Before kita magpamangkot kay Mr. Alcalde, good morning gali sa multi-awarded outstanding LTO Regional Director Attorney Didoy Duspan kag si LTO Assistant Regional Director G. Conlo. Kag mayong agaman dira sa kay Mr. Eric Otaydi, ang LTO Chief sang San Jose Antique, kag kay Ma'am Lourdes Casipi, ang LTO Chief sa Roa City, kag ang amiga tada no, amiga gid sa mga media, si Ma'am Andutan, ang LTO Chief sa San Carlos City, Negros Occidental. Good morning man sa inyo tanan. Mr. Alcalde, pangayuan kita sang imo assurance guarantee. Kay buwangod nagmalahal ang mga balaklon subong, masaka ang presyo sang gasolina. Ano ba ang assurance nga ang Western Visayas Transport Cooperatives hindi magpasaka sang pitihan sa sini nga opening of process? Siguro sa subong France no daw wala kita sang pagsaka no sang aton nga mga plete kag sa liwat no ining pagpasaka sang mga pamasahe no siguro mga factor like sang ginasiling mo nga mga factor sini ang saka no sa mga fuels naton o galing ti ang katabo subong saka panaog man ang aton nga fuel ang trajectory sang aton subong nga fuel is that hindi siya nga continuous nga saka no however ang napansin lang naton is this pag magsaka gani laggo ang saka pero kung magbuhin gani, jutay ang buhin. Kung lang tanawon mo sa graph, pasaka gyapon, no? O galing daw gina-design lang nila nga kuno abi nagnubo, tapos saka na naman, pero nagnubo, pero tanawon mo sa graph bala, no? Ang overall nga ano niya, nagadako gid man. Nagadako gid man ang presyo. So hopefully, no, with the entry of more electric e-jeepney or e-bus no sa kalsada, mga e-vehicles no basikon mabuhin-buhinan ang dependence naton sa mga fossil fuels and eventually this will result to a reduction in the fuel prices on the market. So sa liwat no sa aton nga mga users no gina-encourage gid naton kami subong ara naman kami ginatan-aw namon ang mga electric vehicles nga options. We're not closing any possibilities to get into that mode of transport also ang electric vehicle, France. Gabay ako, Mr. Alcalde, ang
party list ang transport sector nagdaog sa sining election? Kami do may party list kamo mo. Ang ginasuportaran naton kag aton siyempre sa sektor namon amo ina siya ang co-op natco party list. So ang aton dira nga congressman sa co-op natco amo si Congressman Pelimon Imon Espares. So no nagdaog siya number 18 kita sa overall nga standing sang mga party list no. Kaupod man sang aton nga uswag party list nga nagdaog man. So daw number 7 bala no ang aton nga uswag party list. So ginaasahan naton nga magabuligay ang aton nga uswag party list kang ang aton nga co-op natco party list sa pag sa pag sumiter sa mga dugang no nga mga layi kay we understand mabalik naman kita sa 20th Congress kung ano atong mga layi nga ginpasa naton sa 19th Congress nga wala ma-convert into law, so i-submit naman ini siya sa 20th Congress para nga madiskusyonan naman kag maipasa naton kay may lower version, may higher version, saka sa plenaryo, then eventually no ipasa into law. So hopefully mga previous naton maipasa na naton sa buong 20th Congress kag isa dira amo ang ginatawag naton nga Modernization Act naton. Ang pagdaog la sa true-blooded Ilonggo party list, ining uswag Ilonggo kag ang co-op natco party list. So additional ining congressman naton. Just for example, diri sa siyudad sa Iloilo, duwa dito congressman tasbong si Assistant Majority Floor Leader Congresswoman Jam Jabarunda sa Iloilo City Lone District kag ang uswag Ilonggo Party List Congressman Juang. Kag dito sa Antique, duwa man nila congressman si Antique Lone District Congressman E.E. Digarda and also ang taga Barbasa ang co-op natco party list Congressman Espares. So additionally kag nakita nato nini maayo ini, the more congressman the more projects diri sa Panay Island, sir. Like no tumatuod ina no. So again aton gid nga ginapanginbulahan ang pagliwat nga pagbalik no kag pagpungko sang aton nga uswag party list no si Kong Jojo Ang, and at the same time ang aton nga co-op natco party list si Kong Imon Espares no. Dako ini ang mabulig nila no para nga ma-push ang mga development programs no particularly diri sa aton sa Western Visayas. Although ining mga party list especially ining sa amon France national sini ang amon nga coverage no kay kag pati man ining iban nga mga party list naton ano ti kay balano ti kami sa kooperatiba, may ara kita sa Mindanao, may ara kita sa Luzon, may ara kita sa NCR, then sa Visayas area. So amo ni siya nga daw medyo mas malapad ang scope no sa aton gid nga party list. Speaking about uswag Ilonggo party list ni Congressman Juang kag ni co-op natco party list Congressman Espares. Sa uswag Ilonggo lang transport sector may ginhatag ng proyekto, programs, benepisyo nga serbisyo ang uswag Ilonggo kag may plano bala kamo nga ano ang pangayoon nyo nga mga proyekto sa uswag Ilonggo at the same time sa co-op natco? Sa co-op natco particular ini siya sa mga layi no nga nagahatag sang insentibo sa aton nga mga kooperatiba, hindi lamang sa transport kundi sa kabilugan nga sektor sang kooperatiba. May ara kami dira nga ginatutukan nga mga layi nga dapat maipasa. At the same time sa mga services naman, ang mga services nga ginahatag sang aton nga co-op natco, assistance, actually halos tanan man ini sila no, may mga allocations man ini sila, not only ang co-op natco kag ang uswag Ilonggo pero every congressman man naton siguro ni no mga medical assistance nila ngani, ini mga hospital assistance, ini mga burial assistance ngani.
I think every one of them has their allocations for that. It's just papisan-pisan na lang ni Franz kung sino diri ang mapisan nga mga tawo nila sa idalom. So dira naton makita kung paano ini nila ma-utilize ang ginatawag nga ni nga mga allocations nila o kung ining mga budgets nila sa tagsa-tagsa. Kakurungan ka, Francis. So, nakita nato ng kapag-uswag sa syudad mayo, no? Kaga sa inyo pagtanaw, sa inyo man obserbasyon, kanagalakat ang panahon, baga problema, ang transport mo lang niya, untat na problema mo. Ano ang ginamasuggest ninyo, abis mong sa prabuto na makaiti, mag-abri klase, tribli naman ang traffic. Ano masuggest nyo sa ato mga traffic enforcers dire, nalungod sa dalan, nga makabulig sa maka-enhance pala sa pag-biyahe sa mga salakyan, subong man sa mga pasayro. Kung tanawon nato nung Francis, no, subong makasiling kita nga daw medyo matawahay aton nga kalsada kay ti summertime, no, bakasyon ang mga estudyante naton. Sang during the time, no, nga a few months ago nga may mga klase ang aton nga mga kabataan. So daw ang mga traffic, no, or ang mga congestions diri sa aton nga area daw common dira, no, sa mga choke points naton. So siguro amo man inagihapon ang mga choke points pag abot sang pasokan kay ti why man gid siguro nagdamo sa mga 10% or ano ang aton nga mga estudyante siguro sa mga nagkalain-lain nga mga universidad kag eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo. But what is more important kag very diligent man no nga gina-perform subong sang aton nga Iloilo City Transport Office, no, Transportation and Transport Office ang aton nga mga kalsada sa pagpamuno ni retired Colonel Garvanzos. So madamo pagid sila subong nga mga ginpang ligwat, no, pagdating sa mga flows ang aton nga ruta sa kalsada, ang mga tricycle naton kag nung Peter daw siguro pag-istriktuhan na sang aton nga syudad, sang aton nga ICTMU ang pag-implementar siguro nung Peter sining mga color room naton bala nga mga salakyan kag ang mga tricycles bala naton nung Peter nga naga-overlap dira sa aton nga mga main roads nga dapat wala na da sila ugaling kay ti for consideration purposes, no, gintagaan sila sang ligwa ugaling ti siguro there is a saying there was always a time for everything ng Peter, and sa paninguha man sang aton nga ICTMU nga magiging mapasulhay ang aton nga mga main thoroughfares. So I hope maintindihan ina, no, sang aton nga mga tricycles, no, kag sang aton man nga mga iban nga mga salakyan kapin pa kon sa oras ang kapon nanon ining aton nga mga koloro mga jeepneys. Sa subong nakita naton aton syudad nag-improve argid man, no. Galing ang problema sa ka nag-improve ng syudad, kaupod man ang problema man sa isang traffic naton. Mas sa mga area nga pasulod diri sa syudad, di niya mga banda diri ang makita niyo gagutok ang kwan, ang congested ang traffic. Sa di niyo mga area be. Isagid, no, ka area nga kay tungod dako ang volume sang mga pasahero nga nagakadto dira ang ginatawag naton nga northern lines. Pag ginasiling naton nga northern lines, amo ina dira ang ara sa Tagbak. Pag ginasiling naton nga central line, amo ina da ang ara sa may Ungka. Kag ang ginasiling naton nga southern line, amo ina da ang ara sa Mohon Terminal. Pag abot sa Mohon Terminal, during kung may klase na maano gid man, no, damo man gid ang pasahero kay ti daw halos parehas ang volume sang Mohon Terminal kag sang Tagbak Terminal. Kay ti ang Antique, no, halin man dito sa porsyon sang Kalibo nagaagi man, ano, pakadto diri sa Southern Terminal naton.
Diri naman niya sa Northern Terminal naton ang mga kabanuhanan halin dito sa istansya tapos diri halin sa Capiz kag Katiklan diri man ang ilang nga bagsak no. Galing kay Tisubong ang Katiklan naton tunga na ni siya nung Peter. May via Antique, may via Pasig nga amo ina siya ang nagabagsak sa may Tagbak Terminal. Kita man may mga ginaplano kita nga mga lihok nga ma-decongest ini subong ang mga nagkalain-lain naton nga mga terminals o galing hindi lang naton sa subong anay ng Peter ma-divulge ini siya kay again hanggat hindi naton na materialize hindi pa naton pwede nga ma-divulge ng Peter. Okay, sa shoutout kay Den Voltaire, kumpan man siya. At tumigo na din ini sa Kalibog lang. College. Ernie Orense, Ashley Agustin, Andrew Guardapi, Cads Corsino, Louis Palmares, shoutout kay Susan Minia Laurente, kamag-anak ko ni, Liliana Castro, kay Miss Saska, Josephine Dueno, kay Cheryl Cabanyog, kay Janelle Arsigono, kay Betsy Paul of Toronto, Canada. Shout out also to, thank you for the stars sa kay Ma'am Florence Tirol of Toronto, Canada. Thank you very much sa stars. Frances? Ato na net ang ato mga viewers dira sa Antique, si Victor Numat sang Golden Travelers Inn dira sa San Jose, Antique. Migo gid ni Biliran Congressman Jerry Boy Espina. Good morning, Mr. Victor Numat. Kag happy viewing man dira sa Baufather and Son, Mayor-elect Joel Bugdang, kag now Mayor, kag Vice Mayor-elect Jeffrey Lumugdang sa Banwasang Colasi Antique. Kag kay Mayor Junjun Pacificador sang Hamtik Antique, good morning man. Kag gali sa galantaw man, Mayor Gian Oxinya sang Sibalom Antique, good morning man. Kag sa aton amigo na sa subong Mayor pro napilian Vice Mayor Jet Roas, good morning man. Shoutout na kay Romeo Pasquin Jr. watching sa Barangay Rizal sa Uton. Oh, yes, shared stream. Shared man siya sa aton stream. Okay, thank you, Romeo Pasquin Jr. Kay Mayor-elect Nino Fernandez ang San Enrique, Iloilo. Sir, ang pamangkotabla sa imo, may mga rerouting ka mo, labi na gina sa Barrio Vero going to Lapos. Magaling ka gani sa Capitol, galiko na sila pakato sa may high school. High school, oo. Okay man na, wala problema kay maservisyo nila dito ang mga commuters. Pero ang isa na kita naton, ining rerouting, do kulang bila roadway dining kag dira sa Lapos High School damo mga tricycle ka palarking kag may mga salakyan pada adto ginay mo terminal di mag-U-turn ka mo dabla problema ina kag duga ginutag nagdugang gidya ang traffic dira. Siguro pag-abot sa mga reroutings nga na kami nagasunod man lang kami sa order sang aton nga syudad. Kung halimbawa may mga rerouting sila nga giga-implementar, ang aton nga transport group, wala ina sila sang mahimo. Gasunod lang gid ina sila. Pag-abot naman niya sa mga ginatawag naton nga mga road widenings, so hindi man na naton kadali-dali nga kung for example, ma-reroute kita dira tapos ang kalsada gali dira, makitid. So that is part sa mga developmental programs ang aton nga city government nga may mga proseso ina no nga ginaagyan kagti depende na ina sa aton nga syudad on how are they going to efficiently no and immediately implement sang mga amo sina nga mga developmental projects naton. Wala kami sa transport, again nagasunod lang gid kami kag kung ano man ang ilang nga mga lihok ara lang gid kami nagasuporta. May request ni Francis. Happy birthday ko no sa kay Vice Mayor Osiniel Olivares Buton, Iloilo. Kag shout out na kuno kay GM Britannico sang Barangay Rizal sa Utonman from Romeo Pasquin Jr. Good morning man danong Peter sa amigo mo. Si retired police kag subong mayor Pusin. Mayor Pusin sang Uton, Iloilo.
Mamangkot kay Hali. Pila ka mo diri ka transport cooperative diri sa Western Visayas? Or sa Panay lang, sure? Panay? Actually kami diri sa city ng Peter, do mga 15 kami no, 15 or 16 transport cooperatives and corporations. Within the province of Iloilo, I think do mga sobra kami 25. Pero ang mga may modernized pa lang dira no, daw pila pa man lang gid. Naka-concentrate halos ang may mga modernized naton diri sa syudad sang Iloilo. May ara kita dito sa Rojas, pero daw mga pila man lang ato ka bilog didto. So concentrated gid ang mga modernized jeepneys naton diri sa syudad sang Iloilo, kag particular diri man sa probinsya sang Iloilo kay ti daw diri ang concentration gid no sang mga highly urbanized naton sa syudad sang Iloilo within the Panay Island, or let us say we can now say this nga Western Visayas no, excluding Negros Island region. Okay, sa another kuan na lang, shout out tayo daw, ginakulang kita sa panahon, no? Senchen, watching from Navitasan, La Paz. Also to Leroy Ilanan Rapis, sabaw ganun, tawag si kagatir ni Rapis sa aton programa. Kay Jim Estelo, request yun ni from Romeo Pasquin Jr. So, shout out man na kay Ivan Denme Sudario sa Malaysia. Madamo kaya interesado maglantaw sa transport problema. Kay Macmac Villarreal, kay Joyce C. Dagom, kay Susan Dalipi, kay Lian Ojero, kay Anthony Lauria. Also to shout out to kay Grace de la Cruz, Helena Guerrero, to Maribek Alfonso, Noli Aurelio, shout out sa imuda. Also to DB Castaneda and Gisalen Opeda. Sa nalabutan nato ng panahon, pero ang damo gali kamo dingat sa transport cooperative. Isa ini makaupang kung nga namin ang lagan sa inyong kooperatiba, pera kamo membro na madelid ang payment, no? This could affect the program. Let us say, ang ginapabot ninyong support another group or another batch sa transport fleet na mga mabot na. Ano ang gina-istoryahan nyo man, gamitin man kamo mga transport cooperative sa modernized bla? Kung may mga problema sa ilablayran, ano ang gina-istoryahan nyo? Buligay? Ano? Ginaunahon na naila para nga hindi mapektuhan ang inyong organisasyon. Actually nung Peter no, matuod ina no, kay dako gid man nga factor sa pag-release ng mga additional units naton ang financial status no sang tagsa-tagsa kag nagkalain-lain naton nga mga miyembro sang kooperatiba no diri sa aton, sa especially diri sa Iloilo City. However, nung Peter, may nakita na kita dira nga solusyon para nga despite the fact nga may mga iban kita nga mga kaupdanan nga medyo challenging ang ilang operation sa subong. So kung aton lang tanawon ang kabilugan, definitely it had effect no, affect gid, naka-apekto gid ini siya sa aton nga mga succeeding loans. Amo gid ini siya ang isa ka rason kun nga ang na-delay kita, na pending man because man sang ilang nga mga performance no, financial nga aspeto. However, ng Peter, sa dalayon lang naton no, nga pagpangita sa mga solusyon. So may nakita sinidiri ng Peter nga magiging solusyon. So hopefully makita natin ni kung ara na nakapa-release na si WBTC sa iyang mga additional ng Peter. And like I said ng Peter, wala kita nagauntat, padayon kita nga nagapangatubang sa mga challenge nga salubong sa aton diri. So hopefully no, we can overcome all these challenge that come along our way ng Peter. Okay, so nagabot nato niya bisita nga ang gwapo nga second portion guest, no? Damo kita sang damo pa man siya galantaw si mga mas gusto man masulod. Pero alang na kita sa oras. Sa sunod na lang, don't go away kay ang out of sita, gwapo na artistaon man eh. Dapro mo kay Ali Arcarte.
Kami nag-I love beauty kay Haller Cardi ba babae ni. Gwapa nga dalaga ni taga. Hindi ko na pagamala. Kung taga diin siya. Pero may plangga lang gurong aton nga guest mo. Kaga sa damo kita sinabatian sa programa nga sang aton transport pagi sa Western Visayas Transport Cooperative. Kaga nabatian nato ng mga problema, ang mga solusyon na dapat yatag, kana takatagban sila, tila opinion, pagi sa ilang General Manager, Mr. Raleigh Alcalde. So, pangayuhan sa sang iyang parting words sa atong televiewers sa aton bisita. GM, your parting words sa atong mga bisita. Sa liwat ng Peter, madamo gid salamat sining oportunidad nga imo ginhatag sa aton. And Franz, thank you very much no, and sa imo sining programa nga do nagiging institusyon na gid ini no. Damo nga mga Ilonggo naton ang nagasubaybay gid kag ti siyempre sinong Peter dugay naman sa industriya sang aton nga media naging maayo ang iyang performance no. Dako nga bagay kon nga ang damo man ang nagasubaybay sa inyong nga programa. Kag of course nung Peter no ginapasalamatan naton ang aton nga syudad, especially sa pagpamuno ni Mayor Treñas nga he has been very supportive to the transport group from the very start no. Ining pagmanihar kag pag-develop sang aton isang nga syudad nga maging matalunsay ang aton nga transport sector no. So Mayor, thank you very much gid Mayor Treñas no, and dad ni ang tawag ko siya kay ti sa member bala sang Masonic organization no. So amo ini sila ang tawag namon sa ila. Kag subong man kay Kong no, Jojo ang diri sa aton nga management no, sining aton diri nga hotel no. And of course sa aton nga amigo kay Sir Roel Castro sa More Power no, and bawas ang nagligad tong adlaw pagkadto ko to sa duwa ka tuig kami kita na ni Sir Roel. Kag of course no sa liwat sa management man kag sa officers and the board of directors sang amon nga transport group ang Western Visayas Transport Cooperative. Ang amon nga chairman nga has been very active no, kag balancing factor naman ni si chairman sang namin yung tandem. So you get no, and subong may meeting kami dito subong makita na kami by actually 9 o'clock ato tay nag-request man ko to nga ma-delayed lang ko kay ti may mga pang bag-o kami kag gina-improve sa amon nga mga terminals no, kag sa amon nga mga garage ti pagamitingan na naman namon niya dito particularly sa amon nga mga systems ng Peter kay ti gina computerized na kami subong pero gina-improve pagid namon nga mas mapadasig ang amon nga operations no, as far as our accounting systems is concerned ng Peter. So sa liwat mayong aga Franz, mayong aga man sa imo. So thank you very much. Okay, thank you very much Mr. Raleigh Alcalde, ang General Manager sa Western Visayas Transport Cooperative. Shout out to kay Sandy Lupe Gregorio is watching now. Bisan delay, it's better late than sorry. Thank you for watching. So don't go away, arin atong bisita. Ang gwapo niya barangay kapitan diri sa syudad sa Iloilo. Nga madamo kita sa may balani karon sa mga nanood sa aton nga pagdumala sa syudad. So, Francis, may ambal ka pa? Ang aton bisita sa second portion, ang outstanding barangay captain sang San Jose City proper, si barangay captain Carl De La Peña. Okay. Kung magkanto ka na sa San Jose, ang katubakan niya SM City na. Ang brand new Iloilo Terminal Market. Alala iya barangay. Good morning. Okay, stamp natin ba rin? Rewind.